Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumidin. In the name of Allah, most gracious, most merciful, all praise is due to Allah. May His peace and blessings be upon His last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to all the prophets before him, and to all those who follow the path of righteousness until the last day. Once again, brothers and friends, as a Muslim greetings, I greet you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, which means peace be unto you, and may the mercy and blessings of Allah the Almighty be with us all. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Allah at sa inyong lahat at sa mga bumuo ng panayam na ito ngayong gabi. Para sa mga hindi pa Muslim, bilang pakiusap, na sa pakikinig natin sa ganitong panayam, nararapat lamang na ang gamitin natin unang-una ay ang ating kaisipan na ipinagkaloob ng ating dakilang lumikha. Huwag nating paiiralin ang damdamin, sapagkat kung ang damdamin ang siyang paiiralin natin, natitiyak ko na hindi natin matutunghayan ang talagang katotohanan. So gamitin natin ang ating kaisipan sa paghanap ng kaalaman at katotohanan. Maging si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang sabi niya, hanapin natin ang katotohanan magmula duyan hanggang sa libingan. Ang katunayan pa, maging ang Biblia ng Kristyanismo, sinasabi na hanapin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. So, katulad ng sinabi ng kapatid natin, ang magiging topic natin ngayong gabi ay ang tungkol kay Prophet Muhammad, peace be upon him, na siyang pinakahuling propeta ng ating dakilang lumikha, ang Allah. Si Propeta Muhammad, peace be upon him, unang-una ay nagsimula sa lahi ni Prophet Abraham, na siyang kinikilalang ama ng mga mananampalataya. Kung babasahin natin ang kasaysayan na si Propeta Abraham, na siyang kilalang ama ng mga mananampalataya, ang unang naging asawa niya si Sarah. Matagal na panahon hindi sila nagkaanak. Si Propeta Abraham, na gusto magkaroon ng lahi at tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli, at ang naging pangalawang asawa niya si Hagar, at nagkaanak sila kay Propeta Ismail. Noong si Propeta Ismail nasa edad na 14 anyos, walang imposible sa Allah kahit matanda na si Propeta Abraham at ang una niyang asawang si Sarah. Binigyan pa rin sila ng anak at nagkaanak sila kay Propeta Isaac. Si Propeta Isaac, nag-asawa siya at nagsalit-saling lahi. Doon sa lahi niya lumabas sila Propeta David, Solomon, Moses, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, peace be upon them. At sa lahi ni Propeta Ismail, doon naman lumabas sila Keturah, Kedar, Adnan, Nebayot, hanggang lumabas si Prophet Muhammad, peace be upon him. So, si Prophet Muhammad, isinilang siya sa Makkah, at isinilang siya sa tinatawag na Year of the Elephant. Kung bakit siya tinatawag na isinilang sa Year of the Elephant, sa dahilan na noong taon na yaon, mayroong isang tao na nanggaling sa Abyssinia, ngunit sinakop niya ang Yemen at hanggang sa hinirang siya bilang hari ng Yemen. At napapansin niya na napakaraming tao taon-taon ang nagdadagsaan papuntang Makkah para mag-pilgrimage. So ang ginawa ni Abraha na itong hari ng Yemen, nagpagawa siya ng isang napakagandang simbahan at gawa sa marbol. At ang katotohanan, ang pinto nito ay gawa sa ginto at ang mga palamuti nito ay mga silver. So nang mayari ang simbahan yaon, inimbitahan niya ang mga tao na kung maaari doon mag-pilgrimage sa simbahang itinatag niya sa Yemen at huwag nang pumunta sa Makkah. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga tao at patuloy pa rin ang mga tao na doon nagpipilgrimage sa Makkah. So ang ginawa ni Abraha, nagpadala siya ng napakaraming elepante
at gusto niyang ipasira ang Kaaba sa Makkah. Ngunit nung mag-alisan ang mga elepanteng ito at may mga sakay na tao papunta sa Kaaba para sirain, ayaw umurong ng mga elepante. At noong sila ay nasa way na papuntang Kaaba, hindi na talaga gumagalaw hanggang sa lumuluhod na lamang ang mga elepante. So, nang palapit na sa Kaaba, ang Allah nagpadala ng napakaraming ibon, at ang mga ibon na ito, may mga tuka-tuka sila na mga baked clay, yung mga maiinit na binilog na lupa, talagang parang nagbabaga siguro, at hinahagis ng mga ibon doon sa mga elepante. So hanggang sa pangamba ng kasamahan ni Ibrahim, bumalik sila sa Yemen at hindi nila nagawa na sirain ang Kaaba, at hanggang sa namatay ito si Ibrahim. So si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang katotohanan, siya ay isang orphan. Isinilang siya, ibig sabihin ang kanyang ama, namatay noong siya ay nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. At ang kanyang ama, namatay din noong siya ay 6 na taon pa lamang. So, titingnan natin ang nung isilang si Prophet Muhammad, peace be upon him, naging kaugalian sa Makkah na ang mga bata pagkabagong panganak, mayroong mga ginang na nakatira sa disyerto, na ang ginagawa nila bilang hanap buhay, kinukuha nila ang mga bata sa city sa Makkah, dinadala nila sa disyerto at inaalagaan nila, at nagugustuhan din naman ng mga ina na nakatira sa city, dahil ang mga bata pagka nasa disyerto, magiging maganda ang paglaki nila para din sa kalusugan nila dahil hindi polluted ang lugar na disyerto. Ngunit nung si Propeta Muhammad nasa edad na 3 taon, siya ay ibinalik sa kanyang ina. At pagkalipas pa ng 3 taon, na pag-desisyonan ng kanyang ina na dalhin siya sa Yathrib. Ang Yathrib na ito tinatawag na ngayon na Madina. Dinala siya ng kanyang ina roon para ipasyal sa kanyang mga tiyuhin. At namalagi sila roon ng halos 1 buwan at bumalik muli sila sa Makkah. Ngunit hindi pa sila nakakarating sa Makkah, nakaramdam ng sakit ang kanyang ina hanggang sa namatay na lamang roon sa pagitan ng Yathrib at Madina at Makkah. At si Propeta Muhammad kasama ang bilang katulong ng kanyang ina, at dinala siya sa Makkah. Doon inihabilin sa kanyang lolo na si Abdul Muttalib. So inalagaan siya ng kanyang lolo, at hindi rin nagtagal, namatay ang kanyang lolo, at doon naman siya inihabilin sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib, at si Abu Talib ang nag-alaga sa kanya. So itong tiyuhin niyang si Abu Talib, nagiging kaugalian din ng mga tao sa Makkah na taon-taon pumupunta sila ng Syria, dala-dala ang mga karaban, namimili sila roon, parang traders, namimili sila sa Syria para magiging hanap buhay nila pagbalik sa Makkah, at ibibinta rin nila. So nung magpunta itong si Abu Talib sa Syria, isinama niya si Prophet Muhammad, peace be upon him. Nang palapit sila sa Syria, mayroong isang munghi, iwan ko kung alam niyo itong isang munghi, na ang isang munghi na ito, parang iniiwanan niya na ang lahat, kundi ang buong buhay niya, ginugugol niya sa relihiyon, sa pananampalataya. So napapansin niya nang habang parating ang grupo ng mga tao mula Makkah na papuntang Syria, napapansin niya na mayroong malaking ulap na habang naglalakad yung mga tao papuntang Syria, may lumulukob na ulap, parang tinatakpan para hindi mainitan, ngunit doon nakasentro mismo kay Prophet Muhammad, peace be upon him. So nung mapadaan sila, tinawag sila ng munghi na yun, inimbitahan sila ng isang tanghalian. So nagulat ang mga grupong ito na sa napakaraming bisis na nilang padaan-daan roon, ngayon pa lamang nangyari na sila ay inimbitahan ng munghing ito para mananghalian sa kanila. At iniwanan si Prophet Muhammad sa isang puno. Siya ang nagbabantay ng mga kamilyo na naghahatak ng karaban nila. So tinanong ng munghi kung sino yung batang iyon, at tinatawag niya, hanggang sa kinausap ng munghi si Prophet Muhammad. Tinatanong siya
kung ano ang masasabi niya, lalong-lalo na dun sa napakaraming mga idols o mga santo na nasa Kaaba. So ang sabi ni Prophet Muhammad, peace be upon him, yung bagay na yaon ang talagang kinasusuklaman niya, yung napakaraming santo, sapagkat kahit bata pa lamang siya, naniniwala na siya na mayroong nag-iisang Diyos. So tinanong ngayon ng munghi kung kaninong anak yon, at sinabi ni Abu Talib na ang sabi niya, anak ko. So ang sabi ng munghi, hindi ako maniniwala sapagkat may nabasa akong mga scriptures at ang batang ito, maaring siya ang magiging propeta at ayon sa scripture siya ay lalaki na walang magulang bilang isang orphan. So hanggang sa ipinagtapat ni Abu Talib nga na si Prophet Muhammad ay isang orphan at inamin niya na pamangkin niya. So si Prophet Muhammad, peace be upon him, lumaki siya hanggang sa edad na 25 at napangasawa niya ngayon si Khadijah. Si Khadijah, ang katotohanan, ito ay 2 beses na naging byuda. Ang edad ni Prophet Muhammad nung mag-asawa siya, 25, at si Khadijah nasa edad na 40. So mas matanda si Khadijah sa kanya ng 15 anyos. At kahit pa man na naging byuda si Khadijah, naging masaya ang kanilang samahan at pinagkalooban sila ng 6 na anak, 2 lalaki at 4 na babae. Ngunit sanggol pa lamang ang 2 lalaking ito, panganay at saka bunso, pareho silang namatay. So, katulad ng nasabi natin kanina, si Prophet Muhammad talagang naniniwala siya sa iisang Diyos lamang. At buwan ng Ramadan, ang ginawa niya, lagi siyang nananalangin ng taimtim sa Cave of Hira. So, 40 ang kanyang edad nang hirangin siya ng Allah bilang propeta. At doon nagsimula sa Cave of Hira ang pagbigay sa kanya ng kauna-unahang revelasyon. Habang nananalangin siya sa loob ng kuweba, biglang lumapit sa kanya ang anghel, si Angel Gabriel, at hinawakan siya sa 2 braso at sinabi na, ikra, ay ibig sabihin, basahin mo. Ang sabi ni Prophet Muhammad, hindi ako marunong bumasa. So pangalawang ulit, sinabi ng anghel sa kanya, ikra, basahin mo. Ang sabi ni Prophet Muhammad ulit, maana bikari, hindi ako makakapagbasa. So ang pangatlong sabi ng anghel, inakap na siya at sinabing, basahin mo. Doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang unang revelasyon, binubuo ng 5 verses. At ito ang 5 verses na ito, ang sabi, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram alladhi alama bil qalam, alamal insana malam yalam. Na ang ibig sabihin, ipahayag sa ngalan ng iyong Panginoon ang lumikha, na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay. Ipahayag at ang iyong Panginoon ay mapagbigay. Siya ang nagturo sa paggamit ng panulat, na nagturo sa tao nang hindi niya nalalaman. Nang matiyak ni Anghel Gabriel na nakabisa ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ang 5 verses na ito, biglang umalis si Angel Gabriel at biglang nadinig na lang niya na may boses na sumisigaw sa itaas. At ang sabi, Muhammad, ikaw ay napili bilang propeta ng Allah at ang kausap mo kanina si Angel Gabriel. So, ang ginawa ni Prophet Muhammad, peace be upon him, patakbo na umuwi, kabang-kaba, natatakot. At doon niya isinaysay o sinabi sa kanyang asawang si Khadijah ang nangyari. At sinabi kay Khadijah na balutin siya dahil medyo nilalagnat na siguro. So hanggang sa binalot siya ng kumot ni Khadijah, hanggang nakatulog na rin. At si Khadijah ang ginawa, umalis, pumunta sa kanyang pinsan na nagngangalang Waraga. Si Waragang ito, isang napakareligyosong tao at napakaraming scriptures na rin ang kanyang nabasa. So ang sabi ni Waraga, nabasa na rin sa scriptures na kung ano ang nangyari kay Prophet Muhammad, peace be upon him, siya nga ay talagang propeta ng Allah. Kinuha siya bilang isang propeta. So sa pagsabing iyon ni Prophet Muhammad na siya ay
kinuha bilang propeta. Ang kauna-unahang tumanggap ng Islam bilang pananampalataya mula sa Allah, walang iba kundi ay ang kanyang asawang si Khadija. Iyon ang kauna-unahang tumanggap ng Islam. Ang pangalawang tumanggap din ng Islam, si Abu Talib, si Ali Abi Talib, na anak ng tiyuhin niyang si Abu Talib, yung nagpalaki sa kanya, nag-alaga sa kanya, bali pinsan buo niya ito. At ang isa, si Said al-Harita, na isang slave o isang alila. At si Abu Bakar, ang isang tumanggap rin, isang napakayamang negosyante na naninirahan din sa Makkah at matalik na kaibigan ito ng Prophet Muhammad, peace be upon him. So si Prophet Muhammad sa loob ng 3 taon, from the time na pumunta sa kanya si Angel Gabriel, sa loob ng 3 taon, wala siyang pinagsasabihan ng tungkol ng Islam, kundi ang kanyang mga matatalik na kaibigan lamang at ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit pagkalipas pa ng 2 taon, tumanggap uli siya ng revelasyon kay Angel Gabriel na ang sabi, kailangang ipahayag mo ang Islam sa buong sangkatauhan. At doon nagsimula na ipahayag ni Prophet Muhammad ang mensahe ng Islam. Ngunit sa kanyang pagpapahayag, marami ang ayaw maniwala sa kanya, hanggang sa kinukutya siya, pinagtatawanan. Ang isa rito na ayaw talagang maniwala pa sa kanya, si Omar ibn Khattab. At si Omar na ito, isang pinakamatapang na namumuno din sa tribu ng Quraysh sa Makkah. Pero ang kapatid ni Omar na si Fatima at asawa niyang si Said, parehong tumanggap din ng Islam. Nang malaman ni Omar na tumanggap ang kapatid niya ng Islam, galit na galit siya at gusto niyang patayin. So nung magkaharap sila ng kapatid niya, sinabi ng kapatid niya na ang pananampalatayang tinanggap niya ay talagang mula sa Allah, hanggang sa pinabasa sa kanya yung kopya ng revelasyon na nandoon sa kapatid niya. At pati siya mukhang nabihag at lumambot ang kanyang puso at sinasabi niyang talagang ang mga kapahayagang ito ay mula sa Allah. Ang katotohanan pa, pati si Prophet Muhammad, peace be upon him, tinangkarin niyang patayin. Ngunit kapahintulutan ng Allah, tinanggap ni Omar ang Islam at nagiging malakas ang Islam sa Makkah. At habang patuloy, may taon din na naging malungkot si Prophet Muhammad, peace be upon him. May tinatawag na Year of Sorrow, yung taon ng kalungkutan para sa kanya. Dahil noong year 619, namatay ang kanyang asawang si Khadija. At nagsama sila ng almost 24 or 25 years. Hindi siya nag-asawa habang si Khadija pa ang kanyang naging asawa. Hindi siya nag-asawa hanggang sa namatay si Khadija. At bukod roon na namatay ang kanyang asawang si Khadija, ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib, yung nagpalaki sa kanya, namatay rin. At si Abu Talib na ito, ang katotohanan, hanggang sa namatay, hindi niya tinanggap ang Islam. Pero noong siya ay nabubuhay, kahit hindi siya nag-Muslim, isa siya sa pinakamalakas na bumuprotekta kay Prophet Muhammad. Kahit hindi niya tinatanggap ang Islam, but he is protecting Prophet Muhammad sa pagpapalaganap ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ng kanyang mga mensahe na natanggap sa Allah. So, ganun pa man na naging malungkot siya, maraming tao ang natutuwa sa kanya. Marami ang nangungutya sa kanya, maging ang mga bata, binabato siya, maski mga dumi-dumi, binabato siya. Hanggang sa ang anak niyang si Fatima umiiyak na lamang, bilang awa niya siguro sa kanyang ama sa ipinagagawa ng mga tao. Ngunit ang sabi niya sa anak niya, huwag kang malungkot, hindi pinababayaan ng Allah ang iyong ama. So ang ginawa ni Prophet Muhammad, naglakbay siya papuntang Taif, palakad. Ang distance ng Taif from Makkah is almost 70 kilometers at narating niya yun ng palakad lamang. Ang purpose niya roon ay para siguro humingi ng saklulo o baka sakaling may maniwala sa kanya. Ngunit pagdating niya sa Taif para ipaliwanag ang mensahe ng Islam, ganun din ang ginawa ng mga tao na pinagtatawanan siya. Ngunit hindi siya nabigo dahil noong siya ay paalis mula Taif pabalik ng Makkah, may isa siyang nakilala na ang pangalan si Adas. Itong Adas, isang Kristiyano
na nanggaling sa Assyria. Katulong ito ng malaking tribo din sa Taif at tinanggap ni Adas ang Islam. So, si Prophet Muhammad nagkaroon din ng tinatawag na mirage o ascension, yung umakyat siya sa heaven. Lumapit sa kanya si Angel Gabriel at isinama siya sa Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem. At doon niya nakita sa Al-Aqsa Mosque sila Propeta Abraham, sila Propeta Moses at si Jesus at iba pang grupo ng mga propeta. At nagkaroon sila ng pagdarasal. Si Propeta Muhammad ang katunayan ang siyang namuno noong sila'y nagdasal. At pagkatapos noon, inufiran siya ng 2 inumin. Ang isa, gatas, ang isa, alak. Ngunit ang tinanggap niya ay ang gatas. Kaya ang sabi ng ibang propeta, talagang nahirang siya bilang huling propeta ng Allah. So hanggang sa inakyat siya sa 7th heavens at doon niya na kita ulit sila Propeta Abraham, sila Moses, sila John the Baptist, sila Joseph, sila Aaron. At doon ipinag-utos ng Allah kay Prophet Muhammad, peace be upon him, na sabihin sa mga Muslim na kailangan magdasal ng 50 times isang araw. Ngunit nung pababa si Prophet Muhammad, sinabi ni Moses sa kanya kung ilang beses dapat magdasal. So ang sabi ni Prophet Muhammad, 50 times. Ang sabi ni Prophet Moses, bumalik ka at sabihin mong babaan. Hindi kaya ng tao ang magdasal ng 50 beses sa buong maghapon. So hanggang sa ang 5 beses na pagdarasal, ito ang ipinag-utos ng Allah kay Prophet Muhammad na dapat ipatupad sa mga Muslim na magdasal ng 5 beses sa buong maghapon. At napakaraming mga pagsusubo o paghahamon ang dumating sa buhay ni Prophet Muhammad, peace be upon him. Salam. So, si Prophet Muhammad noong siya ay nasa edad na 53, ang ginawa niya, nag-migrate siya sa Madina at umabot ng 12 days ang pagta-travel nila from Makkah papuntang Madina. Pero bago siya tumuloy roon, nauna pa ang kanyang mga kasamahan. Mas naunang nagpunta ng Yathrib o yung Madina. At habang papunta siya ng Yathrib kasama ang matalik niyang kaibigang si Abu Bakar na siyang tumanggap din ng Islam, sinusundan sila. So nung mapansin nila na sila ay sinusundan, ang ginawa nila, may nadaanan silang isang kuweba uli at pumasok sila roon. So yung mga sumusunod sa kanila, maging ang elepanti na sinasakyan lumulubog sa buhangin at hindi makakalakad ng mabilis. Hanggang sa nang dumating sila doon sa pintuan mismo ng kuweba, bigla na lamang nagkaroon ulit ng miracle na ang spider o gagamba nagkaroon ng para sapot doon sa pintuan ng kuweba at mayroong isang ibon na nangingitlog sa tabi ng kuweba. So ang sabi ng mga humahabol, hindi maaring pumasok sila rito sapagkat buong-buo ang sapot ng gagamba sa pintuan ng kuweba. So hanggang sa